Right, so ito yung ating panibagong tutorial. Ah, yung ito-topic natin dito ay mag-grant tayo ng tenant-wide admin consent sa application natin. And yeah, sa application kasi sa ating sa organization natin na na-develop or di kaya na-register directly sa ating Microsoft Entra tenant, pwede tayong mag-grant ng wide admin consent sa specific na app na yon sa Azure portal. So, may warning dito ang Microsoft kasi kapag nag-grant tayo ng wide admin consent sa application, mag-grant natin yung app at saka yung app publisher ng access doon sa data ng organization natin. So, bali yung application mismo at saka yung publisher na application ay may access doon sa data sa loob ng ating organization, like yung mga identity ng users. So kaya review natin yung permission sa application and before natin na mag-grant ng consent. Okay, so mas maganda talaga read access lang yung ibibigay natin. So paano ba mag-admin consent? Okay, so punta tayo sa web app natin. 'Di ba may ginawa tayong web app? Ito sa enterprise application. Ito. Ay, sorry, sa app registration. App test. Kopyahin lang natin yung muna yung application ID. Tsaka yung directory tenant ID. Yan. Take note lang natin sa notepad. Tapos, punta tayo sa app permission. API permission pala. And then, dito na siya. Meron na kasi akong granted na kasi siya eh. Ito, kung nakita nyo dito. Granted na siya. So, meron yung user read permission yung ating yung application sa ating Microsoft Graph. Ito yung admin consent description, allows user to sign in the app and allows the app to read the profile of signed in users. It also allows the app to read basic company information of. So yun yung parang makikita nila yung ma-access ng application o yung publisher. Ayan, so kapag in-access nila yung like for example kung in-access natin yung application na to, ayan, so i-allow natin yung ito yung makikita nila. Tapos yun, may consent na sila, may consent na sila sa ating wide permission, sa ating directory, admin consent. Ayan, actually pala no pala siya kasi well, kapag itinuloy ko to, do you want to grant consent for the requested permission for all accounts in default directory? This will update any existing admin consent records. The application already has to match what is listed below. So, pwede mo siyang yes, pwede mo siyang no. So, it depends on you. So ino ko lang siya as of this moment. So, ayun. Ayun yung pag grant nag-admin consent sa wide sa application. Ngayon, kung sa enterprise app naman, enterprise apps naman, ito tayo dito. Then sa application na ginawa natin, papunta tayo sa permissions. Yan, ito yung mga specific na admin consent sa specific permission naman. Pwede natin i-click ito. Grant.
login natin yung ating global admin account. And so, ito sabi, web test. The application is not published by Microsoft. Gawa kasi natin eh. This app would like to sign in and read user profile. So, yung app na to, makikita niya yung allow users to sign into the app and allows the app to read the profile of signed-in users. So, makikita niya yung profile ng signed-in users. It also allows the app to read the basic company. So, ito yung nakikita natin kanina doon sa wide tenant admin consent. And so, if you accept this app, we'll get access to the specified resources for all users in your organization. So, lahat ng users or organizations, kapag ginamit natin ng admin consent, makikita niya. So, kung user consent naman, yan. So, delegated na siya. So, ilan yung users? So, yan, si Mary Lou. Dalawa sila. Ayan. So, yun lang yung about sa admin consent. And, ganun, basic lang siya na which for security purposes. So, alright. So, yun lang. Thank you so much. Bye.